Noong bisperas ng Halloween ko, unang narinig ang tungkol sa bahay na walang katapusan mula sa isang kaibigan ko. Sinabi niya sa akin na isa itong maalamat na haunted house attraction na sinasabing pinakamalaki at pinakanakakatakot sa buong bansa. Halos lahat ay may alam tungkol dito, ngunit tila walang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Ngunit sinabi ng kaibigan ko na natagpuan na niya ito. Simple lang ang mga patakaran. Magbabayad ka ng 2,000 piso para makapasok. May 9 na silid sa loob ng gusali. Kung makarating ka sa huling silid, mananalo ka ng 5 milyon. Ang tanging problema lang, wala pang sinuman ang nakatapos nito. Kaya tinawag itong bahay na walang katapusan. Sinabi ng kaibigan ko na sinubukan niyang tapusin ito, ngunit nabigo siya ng husto. Ayon sa kanya, ang haunted house ay nasa humigit kumulang 4 na milya mula sa lungsod, at iginuhit pa niya sa akin ang isang mapa. Naging interesado ako, kaya sinabi kong pupuntahan ko ito kinabukasan ng gabi. Habang paalis na ako, bigla niya akong hinawakan sa braso at sinubukang pigilan. Sinabi niyang hindi ito natural, na ang mga bagay na nasa loob ng bahay ay masyadong nakakatakot para sa sinuman. Hindi ko siya pinaniwalaan at kahit anong gawin niya upang pigilan ako, desidido na ako. Ang ideya ng pagkakapanalo ng 5 milyon mula sa isang haunted house ay tila isang bagay na hindi ko kayang palampasin. Kinabukasan ng gabi, sinundan ko ang mapa na iginuhit niya at nakarating ako eksakto nang lumulubog na ang araw. Kaagad kong naramdaman na may kakaiba sa gusali. May bumalot na hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Mula sa labas, hindi ito mukhang nakakatakot, pero may kung anong malamig na kilabot ang dumaan sa aking gulugot. Habang papalapit ako at binubuksan ang pinto, lalo pang lumakas ang pakiramdam na iyon. Pagpasok ko sa loob, bahagya akong napahinga ng maluwag. Ang pasilyo ay mukhang normal, parang isang hotel lobby na may dekorasyong pang Halloween. Sa dingding ay may nakapaskil na karatula. Bahagya akong natawa sa sarili ko. Inilagay ang pera sa tray at nagpatuloy sa pinto. Naisip ko, ganito ba ang ginagawang laro ng mga mayayaman? Bakit hindi na lang nila ipamigay ang labis-labis nilang pera? Ngunit naisip ko rin, baka kung ganoon ay wala yung ka-challenge. Bago makapasok nakita ko pa ang sulat na nakadikit sa pinto. Nalilito man ay sinunod ko ang nakasulat rito. At naroon nga, nakita ko ang itim na sobre nakaipit sa unang pinto. Agad kong binuksan ang sobre at tumambad sa akin ang isa pang sulat na nakapagpatigil sa akin. Nakakaramdam na ako ng pagkabagot, excited na akong makuha ang gantimpala na 5 milyon. Natawa na lamang ako, hindi naman ako nangangailangan ng pera at hindi ako kapos. Pero ang 5 milyong pabuya ay maitataya ko iyon sa malaking sugal at sisiguraduhin kong magiging triple ito. Nanalo ang kuryosidad ko kaya kinuha ko ang maliit na kahon at binuksan ito. Tumambad sa akin ang ilang limpak na pera. Masyado akong natuwa, ngunit hindi ito sapat. Mas malaki pa rin ang 5 milyon. Kaya iniwan ko ito at ginawa ang isang bagay na pagsisisihan at pagsisisihan ko, ang ay isang malaking kabiguan. Halos katawa-tawa ito. Para lang itong pambatang ghost train sa isang perya. May mga multong gawa sa puting tela na nakasabit sa kisam at mga mekanikal na zombing sumusulpot habang gumagawa ng hindi kapanipaniwalang ungol. Pinagpag ko ang mga peking sapot ng gagamba at nagtungo sa pinto sa dulo ng silid. Pagpasok ko sinalubong ako ng makapal na hamog. May isang rubber na paniki na nakasabit sa kisam at umiikot sa malawak na bilog. Sa likuran, may tumutugtog na nakakakilabot na musikang pang Halloween.
May ilang laruan na daga ang mabilis na tumatakbo sa sahig, kaya nilagpasan ko ang mga ito at binuksan ang susunod na pinto. Naisip ko, ano bang challenging dito? Sa unang tingin, ang ay mukhang pangkaraniwan lang. May isang lumang upuan sa gitna at isang lampara sa sulok na bahagyang nagbibigay ng ilaw. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, napansin kong may mali sa silid. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbuo ng mga anino sa dingding at sahig. Ngunit napansin kong may sobrang anino, mga aninong hindi dapat naroon. Nakita ko ang anino ng upuan sa dingding, pero may iba pang anino na wala namang pinagmumulan. Tumingin ako pababa sa aking paa, wala ang sarili kong anino. Sa sandaling iyon, parang may mabigat na pangamba na dumagan sa aking dibdib. Bigla akong natakot at napaatras patungo sa pinto na pinanggalingan ko. Ngunit nang subukan kong buksan ito, laking gulat ko nang mapansing nakalock na ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ang nasilid marahil ang pinakanakakabahala. Walang kahit anong ilaw. Automatikong nagsara ang pinto sa likod ko at ako'y naiwan sa ganap na kadiliman. Hindi ko makita ang kahit ano. Natakot akong gumalaw. Hindi naman ako takot sa dilim, pero may kakaiba sa kadilimang iyon na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi lang ito basta dilim, pakiramdam ko'y wala talagang anumang bagay sa paligid ko. Walang kahit anong tunog. Ni hindi ko marinig ang sarili kong paghinga. Tahimik na tahimik. Parang tunog ng kamatayan. Biglang naputol ang katahimikan nang marinig ko ang isang mahinang ugo. Nagtayuan ng balahibo sa batok ko at pakiramdam ko may dumaan sa likuran ko. Agad akong lumingon, ngunit imposibleng makakita ng anuman sa kadiliman. Ang ugong ay lumakas at naging mas matindi. Parang bumabalot ito sa akin. Alam kong mayroong isang bagay na nagmamasid sa akin mula sa dilim at alam kong unti-unti itong lumalapit. Noon ko lang naranasan ang ganitong uri ng matinding takot. Hindi ako takot mamatay, mas natatakot ako sa kung ano ang mangyayari sa akin kung mabubuhay pa ako. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa akin sa kamay ng kung anuman ang nagkukubli sa dilim. Ang ugong ay patuloy na lumakas hanggang sa umabot ito sa isang nakakabinging tugtog. Pagkatapos, sa loob ng isang iglap, isang liwanag ang kumislap bago muling bumalik ang kadiliman. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbuo ng mga anino sa dingding at sahig, ngunit napansin kong may sobrang anino, mga aninong hindi dapat naroon. Nakita ko ang anino ng upuan sa dingding, pero may iba pang anino na wala namang pinagmumulan. Tumingin ako pababa sa aking paa, wala ang sarili kong anino. Sa sandaling iyon, parang may mabigat na pangamba na dumagan sa aking dibdib. Bigla akong natakot at napaatras patungo sa pinto na pinanggalingan ko. Ngunit nang subukan kong buksan ito, laking gulat ko nang mapansing nakalock na ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ang nasilid marahil ang pinakanakakabahala. Walang kahit anong ilaw. Automatikong nagsara ang pinto sa likod ko at ako'y naiwan sa ganap na kadiliman. Hindi ko makita ang kahit ano. Natakot akong gumalaw. Hindi naman ako takot sa dilim, pero may kakaiba sa kadilimang iyon na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi lang ito basta dilim, pakiramdam ko'y wala talagang anumang bagay sa paligid ko. Walang kahit anong tunog. Ni hindi ko marinig ang sarili kong paghinga. Tahimik na tahimik. Parang tunog ng kamatayan. Biglang naputol ang katahimikan nang marinig ko ang isang mahinang ugong. Nagtayuan ng balahibo sa batok ko at pakiramdam ko may dumaan sa likuran ko.
Agad akong lumingon, ngunit imposibleng makakita ng anuman sa kadiliman. Ang ugong ay lumakas at naging mas matindi. Parang bumabalot ito sa akin. Alam kong mayroong isang bagay na nagmamasid sa akin mula sa dilim, at alam kong unti-unti itong lumalapit. Noon ko lang naranasan ang ganitong uri ng matinding takot. Hindi ako takot mamatay, mas natatakot ako sa kung ano ang mangyayari sa akin kung mabubuhay pa ako. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa akin sa kamay ng kung anuman ang nagkukubli sa dilim. Ang ugong ay patuloy na lumakas hanggang sa umabot ito sa isang nakakabinging tuktok. Pagkatapos, sa loob ng isang iglap, isang liwanag ang kumislap bago muling bumalik ang kadiliman. Sa sandaling iyon, nakita ko walang laman ang silid. Walang kahit anong nilalang doon. Ngunit ang mahinang ugong ay naging isang nakakapanindig balahibong sigaw. Napilitan akong takpan ang aking tainga at tumakbo pasulong. Nagpaikot-ikot ang mga kamay ko sa paghahanap ng hawakan ng pinto, at nang mahawakan ko ito, binuksan ko ito ng mariin at bumagsak sa. Pagtingala ko sa kisame, laking gulat ko nang makita na puno ng mga punong kahoy ang buong silid. Ang kanilang mga sanga ay lumalaki pataas, at ang buong lugar ay tila isang napakalawak na kagubatan. Ang sahig ay natatakpan ng matataas na damo at palumpong. Hindi ko matukoy kung saan matatagpuan ang pintuan palabas. Habang lumalalim ako sa silid, narinig ko ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga insekto sa ilalim ng mga dahon. Naririnig ko sila, ngunit hindi ko sila makita. Nagpatuloy ako sa paglalakad, umaasang makikita ko ang pintuan sa likod ng susunod na puno. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ako ng mahinang pag-ugong at may naramdaman akong dumapo sa aking braso. Pinagpag ko ito at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ilang segundo lang ang lumipas at may 10 insekto na ang dumapo sa akin. Ramdam kong gumagapang sila sa aking mga braso at binti, ang ilan ay tumalon pa sa aking mukha. Nilabanan ko ang aking takot at pilit silang pinagpaggamit ang aking mga kamay, ngunit patuloy silang dumadapo at gumagapang sa akin. Nang tumingin ako pababa, wala akong nakitang kahit isang insekto, pero nararamdaman ko pa rin silang gumagapang sa balat ko. Napasubsob ako sa lupa at nagpagulong-gulong, sinusubukang durugin ang mga insekto. Pero wala akong nagawa. Nagsimula akong gumapang kahit wala akong ideya kung saan ako patungo. Hindi ko na makita ang pasukan at hindi ko pa rin matukoy ang pintuan palabas. Kaya gumapang lang ako ng gumapang habang pakiramdam ko'y kinakagat ako ng mga hindi nakikitang insekto. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon tumagal, ngunit nanghina na ako at halos sumuko na ako sa lahat ng pag-asa. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na mababang ugong. Pareho ito ng narinig ko kanina at ngayon ay nagmumula ito sa unahan ko. Dahan-dahan akong tumayo gamit ang isang puno bilang suporta at nagsimulang lumakad ng mahina. Doon ko napansin ang isang pinto. Ilang talampakan lang ito mula sa akin. Ngunit natatakpan ito ng makapal na baging kaya halos hindi ko ito makita. Tumayo ako doon, nakasandal ang ulo ko sa pinto na may markang, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang doorknob. Napakalakas ng ugong na hindi ko na marinig ang sarili kong pag-iisip. Wala na akong magagawa kundi magpatuloy. Ang sumunod at ang ika-6 na silid ay isang bangungot. Isinara ko ang pinto sa likuran ko, nakapikit ang aking mga mata at umaalingaw sa aking pandinig ang ugong. Nang sumara ang pinto, agad na nawala ang tunog. Nagulat ako at iminulat ang mga mata ko, ang pinto na isinara ko ay nawala. Isa na lang itong solidong pader. Napaawang ang bibig ko sa gulat.
Ang silid ay eksaktong kapareho ng silid 3, may parehong upuan at lampara. Ngunit sa pagkakataong ito, tama na ang bilang ng mga anino. Ang tanging pinagkaiba ay wala ng pintuan palabas at wala na rin ang pintuang pinasukan ko. Hindi ko pa kailanman nararanasan ang kabaliwan, pero sa sandaling iyon, tuluyan akong bumigay sa pagkasira ng isip. Hindi ako sumigaw. Wala akong ginawa kundi ang kumamot ng marahan sa dingding. Mahirap ang kahoy, ngunit alam kong nandyan lang ang pinto. Dapat nandyan lang ito. Kinamot ko ang parte kung saan dapat naroon ang doorknob. Pinagpawisan ako habang kinakamot ito ng 2 kamay, hanggang sa ang mga kuko ko ay tuluyang napudpod at nagdugo laban sa kahoy. Dahan-dahan akong lumuhod at ang tanging maririnig sa buong silid ay ang tunog ng patuloy kong pagkalmot sa dingding. Alam kong nandyan ang pinto. Alam kong nandyan lang ito. Kailangan ko lang lampasan ang dingding na ito. Agad akong napatalon mula sa sahig at lumingon sa isang galaw lang. Napasandal ako sa dingding at nakita ko kung sino ang nagsalita sa akin. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ang paglingon ko noon. Isang batang babae. Nakaputing bestida siya na abot hanggang bukong-buko. Mahaba ang kanyang ginintuang buhok hanggang sa gitna ng kanyang likod. Maputla ang kanyang balat at asul ang kanyang mga mata. Siya ang pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. At alam kong wala nang makakahigit pa sa takot na naramdaman ko noon. Habang nakatitig ako sa kanya, may iba pa akong nakita. Sa kinaroroonan niya, parang may isang halimaw. May katawan ito ng isang tao, ngunit mas malaki kaysa sa normal at balot ito ng makapal na balahibo. Ngunit ang ulo nito ay hindi pang tao, may ulo ito ng isang lalaking tupa na may nguso ng isang lobo. Hubad ito mula ulo hanggang paa. At ang mga paa nito ay may makakapal na itim na kuko na parang sa isang demonyo. Hindi siya ang dyablo, pero sa sandaling iyon, maaari na rin siyang maging isa. Nakakatakot iyon. Ang halimaw na tao at ang batang babae sa harapan ko. Pareho silang anyo. Hindi ko ito maipaliwanag ng maayos, pero nakita ko silang dalawa ng sabay. Pareho silang nasa parehong espasyo sa silid na iyon, pero parang nakatingin ako sa 2 magkaibang dimensyon. Kapag tinitingnan ko ang bata, nakikita ko rin ang halimaw, at kapag nakikita ko ang halimaw, nakikita ko rin ang bata. Hindi ako makapagsalita. Halos hindi na rin ako makakita. Tumututol ang isip ko sa sinusubukan nitong iproseso. Natakot na ako noon, pero walang kasing tindi ang takot na naramdaman ko noong nakakulong ako sa ika-4 na silid. Ngunit iyon ay bago pa ako makarating dito sa ika-6 na silid, na natili lang akong nakatayo roon, nakatitig dito. Walang labasan. Nakatrap ako kasama ito. At pagkatapos, muli itong nagsalita. Nang ito'y magsalita, narinig ko ang boses ng batang babae, pero kasabay nito, may isa pang boses na naririnig ko sa isip ko. Isang boses na hindi ko nasusubukang ipaliwanag. Walang ibang tunog sa paligid. Paulit-ulit na umaalingaw-ngao sa isip ko ang pangungusap na iyon at sumasang-ayon ako. Hindi ko alam ang gagawin. Unti-unti akong nababaliw, ngunit hindi ko maalis ang tingin ko sa nasa harapan ko. Napaluhod ako sa sahig. Akala ko mawawalan na ako ng malay, pero hindi ako pinayagan ng silid. Gusto ko na lang matapos ang lahat. Nakahiga akong nakatagilid, nakadilat ang mga mata, habang nakatitig sa akin ang nilalang. Sa harapan ko, may gumagapang sa sahig, isa sa mga laruan na daga mula sa pangalawang silid, tila nilalaro ako ng bahay. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang pagkakita sa dagang iyon ay nagbalik ng aking katinuan.
Muli akong tumingin sa paligid. Kailangan kong makalabas dito. Desidido akong makatakas sa bahay na ito at hindi na muling isipin pa ito. Alam kong impyerno ang silid na ito, pero hindi ko kayang manatili rito. Sa una, ang mga mata ko lang ang gumagalaw. Sinuyod ko ang mga dingding, naghahanap ng kahit anong butas o lagusan. Hindi ganoon kalaki ang silid, kaya hindi rin nagtagal ang pagsasaliksik ko. Patuloy pa rin akong tinutukso ng demonyo. Ang boses nito ay lalong lumalakas, pero hindi ito gumagalaw mula sa kinatatayuan nito. Ipinasok ko ang mga kamay ko sa sahig at dahan-dahang bumangon. Nakatuon ang tingin ko sa dingding sa likuran ko. Masyadong masakit ang mga kuko ko, nadurugo ito, ngunit wala akong pakialam. Kailangan kong makalabas rito, at doon may nakita akong hindi ko halos mapaniwalaan. Ang nilalang ay nasa likuran ko na, bumubulong sa isip ko na hindi ko dapat ginawa iyon. Nararamdaman ko ang hininga nito sa batok ko, pero hindi ko ito nilingon. Sa harapan ko, may isang malaking parihaba na nakaukit sa kahoy, at sa gitna nito, may maliit na hukay na parang sinadyang tanggalin. Napadilat ako nang makita kong may isang malaking bilang nai ang nakaguhit doon, ang mismong numerong aking inukit sa dingding sa gitna ng aking pagkabaliw. Alam ko kung ano iyon, ang ikapitong silid ay nasa kabila lang ng dingding na iyon, sa lugar kung saan naroon ang panglimang silid ilang sandali lang ang nakalipas. Hindi ko alam kung paano ko iyon nagawa. Marahil ay dahil sa estado ng aking isip noong mga oras na iyon, pero sigurado akong ako ang lumikha ng pintuang iyon. Sa gitna ng aking pagkabaliw, hinukay ko sa dingding ang bagay na pinakakailangan ko, 100 palabas patungo sa susunod na silid. Malapit na ako sa ikapitong silid. Alam kong nasa likuran ko ang demonyo, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hindi ako nito kayang hawakan. Pumikit ako at ipinatong ang 2 kamay ko sa malaking key sa harapan ko. Itinulak ko ito ng buong lakas. Sinisigawan ako ng demonyo sa tainga, sinasabing hindi ako makakaalis. Sinabi nitong ito na ang katapusan, pero hindi ako mamamatay, mananatili akong buhay. Hindi ako papayag. Itinulak ko pa ng mas malakas at sumigaw ako sa tuktok ng aking boses. Alam kong makakatawid ako sa dingding na iyon. Pumikit ako ng mahigpit at sumigaw, at biglang nawala ang demonyo. Tila nabingi ako sa katahimikan na bumalot sa paligid. Dahan-dahan akong lumingon at nakita kong bumalik sa dati ang silid. May isang upuan at isang ilaw lamang. Hindi ako makapaniwala, pero wala akong oras para pag-isipan pa ito. Lumingon ako muli sa at napaatras ng bahagya. Ang nakita ko ay isang pinto, hindi ang pintong aking inukit, kundi isang totoong pinto na may malaking dito. Nanginginig ang buong katawan ko. Matagal bago ko tinangka itong buksan. Tumayo lang ako roon, nakatitig sa pinto. Hindi ko kayang manatili sa ika-6 na silid. Hindi ko kaya. Pero kung ito pa lang ang ika-6, hindi ko maisip kung ano pa ang naghihintay sa akin sa ika-7 pinto. Marahil ay 1 oras akong nakatayo roon, titig na titig sa. Sa wakas, huminga ako ng malalim, inikot ang seradura at binuksan ang pinto patungo sa. Pumasok ako sa silid, pagod na pagod ang isip at katawan. Nang sumara ang pinto sa likuran ko, napagtanto ko kung nasaan ako. Nasa labas ako. Hindi tulad ng pang-5 silid, kundi totoong nasa labas. Nang hapdi ang mga mata ko. Gusto kong umiyak. Napaluhod ako at sinubukan kong lumuha, pero hindi ko nagawa. Marahil ay ang tanging gusto kong unang gawin ngayon ay ang makatakas. Sa wakas, nakalabas na ako mula sa impyernong iyon.
Wala na akong pakialam sa premyong ipinangako. Lumingon ako at nakita kong ang pinto na dinaanan ko ay ang mismong pasukan. Naglakad ako patungo sa sasakyan ko at umuwi, iniisip kung gaano kasarap ang isang mainit na paligo. Wala na akong pakialam sa pera, basta't makauli lang ako. Matapos ko ma-park ang sasakyan, nakaramdam ako ng hindi mapakali. Ang saya ng paglisan ko sa bahay na walang katapusan ay napalitan ng pangamba na unti-unting bumibigat sa sikmura ko. Pinilit ko ito, iniisip na epekto lang ito ng bahay, at naglakad papunta sa pintuan. Pumasok ako at dumiretso agad sa kwarto ko. Nandoon sa kama ko ang pusa kong si Baskerville. Siya ang unang buhay na nilalang na nakita ko ngayong gabi, kaya inabot ko siya para haplusin. Pero bigla siyang suminghal at sinubukang kalmutin ang kamay ko. Napaatras ako sa gulat, hindi siya kailanman umakto ng ganoon. Naisip ko, pumasok ako sa banyo at naligo, naghahanda para sa isang gabi ng walang tulog. Pagkatapos maligo, bumaba ako sa kusina para gumawa ng makakain. Habang bumababa sa hagdan at lumiko papunta sa family room, isang tanawin ang tumambad sa akin, isang tanawin na hinding-hindi ko makakalimutan. Nakahandusay sa sahig ang mga magulang ko, hubot-hubad at balot sa dugo. Halos hindi na sila makilala sa tindi ng pagkakaputol ng katawan nila. Ang kanilang mga kamay at paa ay hiwalay sa katawan at maingat na ipinatong sa tabi, habang ang kanilang mga ulo ay nasa dibdib nila, nakaharap sa akin. Pero ang pinaka-nakakatakot, ang mga ekspresyon nila. Nakangiti sila, parang masaya silang makita ako. Nasuka ako at napahagulgol sa family room. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Hindi na nga sila nakatira sa akin, paano sila napunta rito. Nalilito ako, wasak ang isip. At saka ko ito nakita, isang pinto na may malaking numerong 8 na isinulat gamit ang dugo. Doon ko lang napagtanto, nasa loob pa rin ako ng bahay. Hindi kailanman ako nakalabas. Nasa family room ako, pero nasa room 7 pa rin ako. Napansin ko ang mga mukha ng mga magulang ko, lalo pang lumapad ang kanilang mga ngiti nang ma-realize ko ito. Hindi sila ang tunay kong mga magulang. Hindi maaaring sila iyon. Pero eksaktong magkapareho sila. Ginagago ako ng bahay, wala sila rito, hindi ito totoo. Nasa kabila ng mga katawan ang pintong may numerong 8. Kailangan kong dumaan roon, pero sa sandaling iyon, sumuko na ako. Ang mga ngiting iyon ay tila lumulunod sa isip ko, pinaparalisa ako sa kinatatayuan ko. Muli akong naduwal at muntik nang bumagsak. At doon bumalik ang alinggaw na boses. Mas malakas ito kaysa dati, umaalingaw sa buong bahay, yumanig sa mga dingding. Pinilit kong humakbang. Dahan-dahan akong naglakad, papalapit sa pinto at sa mga bangkay. Hirap na hirap akong humakbang, hindi ko kayang lumakad, hindi ko kayang huminga, at habang papalapit ako sa katawan ng aking mga magulang, lalo akong nalalapit sa ideya ng pagbibigti. Mas lumakas ang pagyanig ng mga pader na parang guguho, pero hindi nagbago ang mga mukha, nakangiti pa rin sila sa akin. Lalo pa silang tumitig habang papalapit ako. Ngayon, nasa pagitan na ako ng 2 katawan, ilang hakbang na lang mula sa pinto. At biglang gumalaw ang kanilang mga kamay, gumagapang ang mga ito papunta sa akin, bumabagsak sa sahig na parang uod. Nanlumo ako sa labis takot na bumalot sa akin. Kaya binilisan ko ang paglakad. Hindi ko gustong marinig silang magsalita. Ayaw kong marinig ang mga tinig na kamukha ng sa tunay kong mga magulang. Bumukas ang kanilang mga bibig. Mas lumapit ang kanilang mga kamay, ilang pulgada na lang ang layo sa mga paa ko.
Sa isang desperadong kilos, sumugod ako papunta sa pinto, binuksan ito at isinara sa likuran ko. Akala ko tapos na. Akala ko matapos ang lahat ng nangyari, wala nang kayang gawin ang bahay na hindi ko kakayanin. Wala nang mas masahol pa rito. Nagkamali ako. Dahil sa room 8, lalo lang lumala ang mga bagay. Mas nakakatakot. Mas hindi maipaliwanag. Hindi ko pa rin matanggap ang nakita ko sa room 8. Katulad lang ito ng room 4 at room 6, pero sa upuang madalas na walang laman, may isang lalaki na nakaupo. At sa matinding kilabot, napagtanto kong ang lalaking nakaupo sa upuan ay ako. Hindi isang taong kahawig ko, kundi ako mismo, si David Williams. Lumapit ako. Kailangan kong makita ito ng mas maigi, kahit sigurado na ako. Pag-angat ng ulo ng lalaki, napansin ko ang mga luha sa kanyang mata. Bulong niya. Tanong ko. Nagsimula siyang humagulgol, nasa upuan siya, yakap ang kanyang mga binti, marahang inuugoy ang sarili. Nakakaawa siyang tingnan, lalo na't kamukha ko siya, magkapareho sa lahat ng aspeto. Ilang talampakan na lang ang layo ko sa kanya. At doon ko ito nakita. Ang David na nakaupo ay maisuot na parehong damit ko, pero may isang maliit na pulang patch sa kanyang dibdib. May borda itong numerong 9. Nanlaki ang mga mata ko sa maliit na numerong iyon. Alam ko na kung ano ito. Ang mga unang pinto ay simple lang, pero habang tumatagal, nagiging mas mahirap unawain. Ang room 7 ay ako mismo ang nag-ukit. Ang room 8 ay isinulat gamit ang dugo. Pero ang room 9, ang numerong ito ay nakasulat sa isang buhay na tao. At mas malala, nakatatak ito sa isang taong eksaktong katulad ko. Pareho ang boses namin. Ako nga siya. Pero, ang 9, nasaan ang ika-9 na pinto, naglakad-lakad ako sa paligid, sinusuri ang kwarto habang siya naman ay patuloy na humihikbi. Wala nang pinto ang silid at tulad sa room 6, naglaho na ang dinaanan ko. At sa ilalim ng upuan, may nakita akong kutsilyo. Nakakabit dito ang isang tag na may nakasulat. Nanlumo ako at napaiyak. Doon pa lang kumawala ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan dahil sa labis na takot. Hindi ko kayang kunin ang kutsilyong iyon. Pero wala nang room 9. Ako na ang naging room 9. Sumigaw ako pero walang tunog na lumabas. Nilamon ako ng kawalan. At ang huling bagay na nakita ko ay ang sarili kong refleksyon, nakangiti, lumalapit, pumapalit sa akin sa mundong minsan kong tinawag na tahanan. Saka ko lang napagtanto na yung taong kumausap sa akin tungkol sa bahay na ito, yung taong yun ay hindi ko pala kaibigan. Iyon ay doppelganger. Sapagkat maaaring nang pumasok rito ang totoo kong kaibigan ay hindi na rin siya nakalabas at maaaring siya ang walang sinuman ang makakaalam ng nangyari sa amin. At ang bahay, maghihintay lang ito ng susunod na hangal na papasok. Magandang gabi, Kuya Mid. Itago mo na lang ako sa pangalang Ricky. Hindi ako pala post ng mga kwento o hilig sa paranormal, pero ang karanasang ito ay hindi ko kayang itago. Hindi ko na rin alam kung kanino ako lalapit. Baka sa pamamagitan ng kwentong ito, may makaintindi o kahit paano, may makapagsabi sa akin kung paano ko malalampasan ang takot na bumabalot sa akin gabi-gabi, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik, payapa, at halos magkakamag-anak na ang lahat ng nakatira.
Pero sa dulo ng aming kalsada, may isang bahay na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy, may sirang bubong at nababakbak na mga dingding. Matagal na itong nakatayo roon, kahit noong bata pa ako, ang may-ari nito. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Pilar, tahimik lang si Aling Pilar. Hindi siya madalas lumabas, at kapag nakita mo siya, laging nakayuko at may suot na itim na belo. Sabi ng matatanda, dati raw siyang manghuhula, pero may nangyari sa pamilya niya kaya bigla siyang huminto. Hindi siya nanakit, pero may mga kwento noon na kapag hindi mo siya binati, siguradong may masamang mangyayari sa'yo, isang gabi. Habang nag-inuman kami ng tropa sa labas ng tindahan, may narinig kaming malalakas na sigawan mula sa dulo ng kalsada, mula sa bahay ni Aling Pilar. "Mga walang hiya kayo," sigaw ng matandang boses. "Magsisisi kayong lahat, napatayo kaming lahat." Doon namin nakita sina Tonyo, Joel, Rin, Berto, at Densyo, mga siga sa lugar namin. Nakita naming binabasagan nila ng bintana ang bahay ni Aling Pilar. Sinisigawan siya at tinatawanan. "Wala ka namang kwenta, matanda," sigaw ni Tonyo. "Hindi ka na dapat nabubuhay," dagdag ni Joel. Walang naglakas loob na pigilan sila. Takot ang mga tao sa kanila. Alam naming lasing sila at ang gusto lang nila ay manggulo. Kinabukasan, nagising na lang kami sa balitang nasunog ang bahay ni Aling Pilar. Wala nang nagawa ang mga kapitbahay. Nang mag-apoy ang bahay ni Aling Pilar, wala nang naglakas loob na sumaklolo. Wala raw kasi siyang pamilya. Wala ring nagpakita ng interes para iligtas siya. Nasunog siya ng buhay. Para sa marami, isang normal na sunog lang iyon. Pero isang linggo pagkatapos ng sunog, doon na nagsimula ang mga sunod-sunod na kamatayan. Unang natagpuan si Joel, natagpuan siyang nakabulagta sa looban. Nakadilat ang mga mata. Punong-puno ng hiwa ang katawan. Para bang may hayop na dumukot sa lamang loob niya. Pero ang mas kinilabutan kami, sa dingding ng bahay nila, may nakasulat gamit ang dugo niya. Isa na, wala pang isang linggo, si Berto naman ang sumunod, nahulog siya mula sa tulay. Pero sabi ng mga nakakita, bago siya bumagsak, parang may humila sa kanya mula sa ilalim. Si Rin, nalunod sa poso. Pero hindi lang siya nalunod, kinatay siya sa mismong tubig. Si Densyo, natagpo ang nakabitin sa puno. Pero hindi lubid ang ginamit, kundi sariling bituka niya. At sa bawat lugar kung saan sila namatay, may pare-parehong mensahe na nakasulat sa dugo. 2 na, 3 na, 4 na, at ang natitira na lang sa grupo nila. Si Tonyo, nagdesisyon si Tonyo na umalis ng baryo. Ayon sa kanya, nananaginip siya gabi-gabi. Sa panaginip niya, nakatayo si Aling Pilar sa dulo ng kama niya. Nakangiti pero putol-putol ang katawan, sunog ang balat, at nakaputi mula ulo hanggang paa. "Tonyo," bulong nito sa panaginip niya. "Kasama ka sa listahan ko," sabi niya. Isang gabi, nagising siya at naramdaman niyang may malamig na kamay na humahaplos sa mukha niya. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang itim na belo sa tabi ng kama niya. Doon siya nagdesisyong tumakas. Pero huli na, kinabukasan, natagpuan si Tonyo sa loob ng kanyang bahay. Nakaluhod sa harap ng isang altar, pero wala na siyang ulo. At sa dingding ng kanyang bahay, may nakasulat gamit ang dugo niya. "Tapos na." Doon lang tumigil ang sunod-sunod na pagkamatay sa baryo. Akala namin, tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa normal ang lahat. Nakalimutan na ng mga tao ang sunog, ang mga pagkamatay, at ang mga babala, pero ako, hindi ko makalimutan, dahil isang gabi,
Habang natutulog ako, may narinig akong pamilyar na tinig sa kwarto ko. Hindi pa. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa sulok ng kwarto, nakita ko siya, si Aling Pilar, nakatayo. Sunog. Nakangiti, at tila naghahanap pa ng bagong biktima. Kael, yan ang pangalan ng bagong estudyante na ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga bruhang kontrabida sa buhay niya niyan. Pansin niya na paminsan-minsan ay nakatingin si Kael sa kanya na waring may nais sabihin. Kapag sinusubukan nitong lumapit ay agad naman na nakaharang ang mga bruha rito na animoy ipinagdadamot na makausap siya. Gayunpaman, wala namang pakialam si Yan sa kanila at hindi rin nan siya gaanong nagkaka-interes rito kahit pagwapo ito. Sanay siya na hindi pinagtutuunan ng pansin ng mga lalaki at wala lang sa kanya hindi haro siya pero at least nag-aral ng mabuti at isa pa ang isip niya ay nakaimaki. Hindi niya makalimutan ang mga magagandang asul na mata nito. At sa tuwing naaalala ang tingin nito ay di niya maiwasang kiligin at mapangiti. Paulit-ulit niyang inaalala sa isipan ang sinabi nito na maganda siya at kulang na lang ay maihi siya sa kilig. Minsan niya ay kakadaydream niya bigla siyang kikiligin kaya nagugulat ang mga kasama niya. Gaya na lang ngayon, bigla na lang niyang naisip si Maki at nakangiti siya na parang ewan. Tinampal ni Marga ang pisngi niya nang mapansin na nakangiti ito habang nakatulala at nakatitig sa itaas. Napatingin rin tuloy siya sa taas upang makita ang tinitingnan nito, ngunit puro dahon lang naman mula sa punong sinisilungan nila ang nakikita niya. Hoy, parang tanga na naman to, nag-daydream ka na naman kay Makino, tanong ni Marga. Hindi ah. Ani yan, grave na yan akla. Mukhang tinamaan ka na kay Maki talaga. Ani Nico, hindi nga. Ang kulit niyo naman. Pero kailan kaya natin siya makikita ulit no? Sabi niya bago lang siya rito sa atin, pero parang di ko siya makita man lang maski sa palengke man lang. Demi, ani yan. Ah, kaya pala gusto mong lumalabas araw-araw kahit walang pasok. Hinahanap mo siya. Ani Marga, papunta ka na sa stalker akla. Mata mo stalker. Kanya mahanap eh. Baklang to, haha. Style mo alam ko na yan. Pag nakita mo siya kung saan, magkukunwari ka kunyari, nagkasalubong kayo unexpectedly parang drama. Nako. Yenhi baryo ng Luntian ay tahimik at malayo sa kabihasnan. Nababalot ito ng malamig na hamog tuwing umaga at mga figurang nagtatago sa dilim tuwing gabi. Ang mga residente namumuhay ng payapa, ngunit ang mga bulong tungkol sa mga biglaang pagkawala ng ilang kabataan ay hindi nawawala. Si Elias, isang 22 taong gulang na binata na kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang kabaitan at kahusayan sa pagluluto. Matapos ang kanyang trabaho ng gabing iyon sa isang maliit na karinderya, nakatanggap siya ng paanyaya mula sa isang misteryosong lalaki. May interes ka ba sa mga kakaibang putahe? Tanong ng lalaki habang nakangiti. Malamlam ang mga mata nito na para bang mayroong itinatago. Depende kung ano ang putahe, sagot ni Elias na nagtataka, ngunit naintriga. Narinig ko na mahusay kang magluto. Kung gusto mong matuto ng mga bagong lutuin, puntahan mo ako bukas sa aking mansyon sa gilid ng kagubatan. Iniabot ng lalaki ang isang papel na may nakasulat na address. Ako si Damian. Ako ang magtuturo sa iyo ng mga putaheng hindi mo pa natitikman kailanman. Bagaman nag-aalinlangan, ang kagustuhan ni Elias na mapabuti ang kanyang kakayahan sa pagluluto ang nanaig.
Pinaalam niya sa kanyang ama na lilisan siya ng ilang araw upang matuto mula sa isang kilalang chef na naninirahan sa malaking mansyon. Kinabukasan, dumating si Elias sa mansyon ni Damian. Ang mansyon luma na ngunit maayos. Tila isang palasyo na itinayo mula sa mga naiwang alaala ng mga mayayamang angkan. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay may nakatagong kasamaan na hindi pa niya namamalayan, Elias. Mabuti at nakarating ka. Nakangiting sinalubong siya ni Damian sa may pintuan. Ang aking mga estudyante ay kasalukuyan nang naghahanda ng mga putahe sa kusina. Halika't samahan mo sila. Sumunod si Elias sa lalaki at doon niya nakita ang 3 binatang nagluluto. Ang bawat isa ay may sariling estasyon. Isang nag-ihaw, isang naglalaga, at ang isa ay naghahalo ng mga rekado sa isang malaking kawali. Mga kasama ko sila. Ang mga pangalan nila ay sina Marco, Jairo, at Luis. Sila rin ay tulad mo, mga nangangarap na maging pinakamahusay sa pagluluto. Nagpakilala si Elias at agad namang nakuha ang kanilang atensyon. Tinuruan siya ni Damian kung paano ang tamang proseso ng pag-ihaw ng karne na tila ba may kakaibang amoy ngunit napakalasa. Sa bawat karneng kanilang niluluto, ay isang bagong teknik ang kanyang natutunan. Pagkalipas ng 3 araw, natutunan niya ang iba't ibang paraan ng pagluluto. Ngunit isang gabi, nagising siya sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog dahil sa isang malakas na ungol mula sa ilalim ng mansyon. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at sinundan ang pinagmumulan ng ingay. Napunta siya sa isang silid na puno ng mga kasangkapan sa pagluluto, mga kutsilyong matutulis, mga kawaling kasing laki ng mesa, at mga garapong naglalaman ng hindi matukoy na mga likido. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang lamesa sa gitna ng silid. Naroon ang isang katawan ng isang binata, wala ng buhay, at may mga bakas ng paghiwa sa dibdib at hita. Akmang lalapitan sana niya ito nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Naroon si Damian, nakangiti, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Tanong nito sa kanya, hindi ko alam. May narinig akong ingay, sagot niya na nanginginig sa takot. Ang ingay. Isang biktima ng gutom. Ngunit huwag kang mag-alala. Ikaw ay ligtas dito, Elias. At bukas, matututo ka ng isang espesyal na putahe na tiyak na magugustuhan mo. Hindi na nakasagot si Elias. Ang kanyang buong katawan nanginginig sa takot. Ngunit ang pag-usisa mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman niya. Hindi niya pa rin maisip kung ano ang kanyang nasaksihan, ngunit alam niyang may mali. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang pagluluto. Ngunit sa pagkakataong ito, isang espesyal na sangkap ang ipinakilala ni Damian. Elias, alam mo ba kung bakit kakaiba ang mga putahe ko? Tanong ni Damian habang pinipiraso ang isang bagay na tila lamang loob. Bakit? Tanong niya habang nakatitig sa kutsilyo ni Damian. Dahil ang aking mga putahe ay may kakaibang sangkap, ang karne ng tao. Namilog ang mga mata ni Elias. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na tumakbo, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. At ikaw, Elias, may kakaiba kang talento. Isa kang bihasang kusinero na may potensyal na maging bahagi ng aming grupo. Hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Ang kanyang mga tuhod nangangatog sa panghihina habang nakatitig sa mga piraso ng karne sa lamesa. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbibigay ng malamlam na sinag sa mga duguang kagamitan, karne ng tao.
Halos nauutal niyang sabi, ngunit dama ang panginginig sa kanyang tinig, Elias. Ang karne ng tao ay ang pinakamalambot, pinakamalasa, at pinakamayaman sa lasa. Hindi mo ba napansin? Sa bawat kagat mo, dama mo ang tamis at alat na walang katulad. At ang mga niluluto natin ay mga espesyal na putahe na binabayaran ng malaking halaga ng mga mayayamang kliyente na may kakaibang panlasa. Ngunit imbes na mandiri, may bahagi sa isipan ni Elias na nagtatangkang unawain ang lahat. Sa bawat masarap na putaheng natutunan niyang lutuin sa ilalim ng gabay ni Damian, naisip niya kung gaano kasarap ang bawat putahe, at kung paano niya iyon nagustuhan. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong niya, pinipilit niya na huwag magpakita ng anumang takot. Dahil nais kitang isama sa aking negosyo. Isa kang bihasang kusinero, Elias. At naniniwala akong mayroon kang potensyal na maging higit pa. Hindi ba't gusto mong maging pinakamahusay? Namilog ang kanyang mga mata sa alok ni Damian. Ang kanyang mga pangarap ay palaging umiikot sa kusina, sa mga sangkap, at sa mga putaheng magpapakilala sa kanya bilang isang tanyag na chef. Ngunit ang presyo ng tagumpay na iyon ay masyadong madugo, dumaan ang mga araw at hindi makatulog si Elias. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang imbitasyon ni Damian. Ngunit ang kanyang konsensya bumubulong ng isang babala. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang silid, may kumatok sa pinto. Elias, gising ka pa ba? Boses ni Marco. Ang isa sa mga binatang kasama niyang nagluluto. Pasok ka. Binuksan ni Marco ang pinto at agad na naupo sa gilid ng kama. Baka sa mukha nito ang matinding takot, kailangan mo nang umalis dito, wika ni Marco. Hindi ka pa rin ba nakakaalis dahil sa mga pangako ni Damian? Sinungaling siya, Elias. Ginagamit lang niya ang galing mo upang palawakin ang kanyang kasamaan. Hindi ko alam. Gusto ko lang namang matuto at magtagumpay. Sagot ni Elias habang nakayuko, at ano ang gagawin mo? Susunod ka sa mga kasinungalingan niya. Ang mga putahe natin ay mula sa mga inosenteng buhay. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalupit iyon? Hindi nakaimik si Elias. Tama si Marco. Kahit gaano pa kasarap ang mga putahe, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa kasamaan. Kailangan na nating umalis, bulong ni Marco. Ngayong gabi, bago pa tayo ang susunod na maging special na putahe, nagdesisyon si Elias na makinig kay Marco. Habang naghahanda ang lahat para sa huling hapunan ng gabing iyon, lihim nilang inayos ang kanilang plano. Ngunit sa kanilang pagtakas, may biglang tumawag sa kanila, "Akala ko ba ay maayos kayong dalawa sa aking pamamahay?" Boses ni Damian na tila mas malamig ang tono ng pananalita kaysa dati. "Masaya kami rito, Damian. Ngunit gusto na naming umalis. Hindi namin kaya ang mga ginagawa ninyo," paliwanag ni Marco. "Ah, ganoon ba? Sayang naman. Akala ko pa naman may naiwan pang lakas ng loob sa inyo upang maging bahagi ng aking negosyo. Hindi namin ito magagawa. At hindi kami mananatili rito," tugon ni Elias, nag-ipon ng tapang sa kanyang boses, napangisi si Damian. Kung ganoon, wala nang ibang pagpipilian. Bumukas ang mga pintuan sa paligid nila at naglabasan ang ilang mga kalalakihan, pawang may mga kutsilyo at mga sandata sa kanilang mga kamay. Isang nakabibinging sigawan ang pumuno sa mansyon. Si Marco ay agad na sinunggaban ng isa sa mga tauhan ni Damian.
Ang kanyang katawan walang kalaban-labang sinaksak hanggang sa mawalan ng buhay. Ang kanyang dugo umagos sa malamig na sahig ng mansyon. Si Elias naman ay pilit na lumalaban gamit ang isang malaking kutsilyo na kanyang nakuha sa kusina. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga tauhan ni Damian, ngunit alam niyang hindi siya magtatagal, habang patuloy siyang nakikipaglaban para sa sariling buhay. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balikat nang tamaan siya ng kutsilyo. Bumagsak siya sa sahig, naglalakad sa pagitan ng kamatayan at buhay. Sa kanyang pagkakahiga, natanaw niya si Damian na nakatayo sa kanyang harapan. Nakangiti at nagtagumpay, hindi mo dapat ipinagkanulo ang tiwala ko, Elias. Ngayon, ikaw ay magiging bahagi na rin ng aming putahe. Ang huling naaalala ni Elias ay ang kanyang katawan na hinila papunta sa lamesa kung saan ginagawa ang mga espesyal na lutuin. Sa gitna ng malamlam na madilim na kusina, nagising si Elias. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa, nakasandal sa malamig na semento ng sahig. Ang kanyang ulo tila mabibiyak sa sakit. Ngunit mas malala ang pighati sa kanyang dibdib sa pagkamatay ni Marco. Ang kaluskos ng mga yabag ang nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Dumating si Damian, may dalang kutsilyo na kasing talim ng ngiti nito. Kagigising mo lang pala, Elias. Handa ka na ba sa iyong huling hapunan? May pangingiliti sa boses nito habang pinupunasan ang kutsilyo. Walang hiya ka, Damian. Isa kang hayop. Sigaw niya, ngunit alam niyang ang kanyang galit baliwala lamang sa dami ng mga pinatay nito na dinadala sa lugar na yon. Hayop. Huwag kang ganyan. Ako ay isang chef na handang mag-alay ng mga natatanging putahe para sa mga mayayamang naghahanap ng kakaibang karanasan. At alam mo ba, Elias? Ang pinakamahalagang sangkap sa aking mga putahe ay ang takot. Ang kasiyahan ay walang halaga kung walang kasamang panginginig ng laman. Baliw ka. Baliw o henyo. Iyon ang bagay na hindi maintindihan ng mga tulad mo. Ngunit huwag kang mag-alala, Elias. Isasama kita sa aking koleksyon ng mga pinakamasarap na putahe. Habang hinihintay ni Elias ang kanyang kamatayan, may sumagi sa kanyang isipan. Ang bawat pag-aaral na ginawa niya sa kusina, ang bawat hakbang ng pagluluto, ang bawat patak ng mantikang nagtataglay ng kanyang determinasyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nang sigurado siyang tulog na ang karamihan sa mga tauhan ni Damian, ginamit niya ang maliit na piraso ng metal na nakuha niya sa sahig. Kinalas niya ang kanyang pagkakatali at dahan-dahang bumangon. Duguan ang kanyang mga pulso, ngunit hindi iyon naging hadlang. Kinuha niya ang kutsilyong naiwan sa mesa. Ang malamig na bakal ay sumasalamin sa kanyang natitirang tapang. Nagsimula siyang maglakad patungo sa silid kusina kung saan laging ginagawa ang mga kasuklam-suklam na putahe. At doon niya nakita si Damian, abalang-abala sa pagkatay ng bagong biktima. Si Marco iyon at hindi niya yon matanggap. Tama ka, Damian, malamig na sabi ni Elias, habang ang kanyang mga mata nagbabaga sa galit. Nagulat si Damian. Elias, paanong? Ngunit bago pa makasagot si Damian, mabilis na sinunggaban siya ni Elias. Sinaksak niya ang kutsilyo sa balikat ni Damian at itinulak ito pababa, nilalagari ang laman at kalamnan. Ang sigaw ni Damian ang pumuno sa buong kusina, nag-iwan ng matinding takot sa mga natutulog na tauhan. Hindi ako magiging bahagi ng iyong kalokohan. Sabi ni Elias habang patuloy na isinusulong ang kanyang ganti. Ngunit ikaw, Damian, ay magiging bahagi ng aking obra.
Itinali niya si Damian sa isa sa mga mabibigat na lamesa, gamit ang mga lubid na pangkatay. Ang bawat pagtirik ng mata ni Damian ay tanda ng kanyang takot at kawalang laban. Di ba mahilig kang magluto ng mga kakaibang putahe, Damian? Ngayon, ikaw ang magiging espesyal na putahe. Sa isang madilim na kabaliwan, sinimulan ni Elias ang kanyang kasuklam-suklam na paghihiganti. Pinutol niya ang katawan ni Damian sa maliliit na bahagi, pinipili ang pinakamagandang hiwa upang gawing mga putahe. Ang kamay ni Damian ay ginawang tinimplahang adobo, lutong-luto sa mantika at sarsa na nagtataglay ng nakatatakam na amoy. Ang kanyang mga hita ay ginawang barbecue, mabagal na iniihaw sa uling habang dinidiligan ng marinade na nagbibigay ng natatanging lasa. Ang kanyang puso ay niluto sa sabaw na may luya at papaya, parang isang kilalang lokal na putahe. Ang pinakamalagim sa lahat, ang ulo iniwan niyang buo, nakahilata sa gitna ng lamesa na tila isang mapanghamong palamuti. Nang matapos si Elias, iniwan niya ang mansyon ng walang bakas. Ngunit ang bawat madugong hakbang ay dala ang kanyang bagong pagkatao. Isang pagkatao na nilamon ng galit at paghihiganti. Naglakad siya patungo sa kadiliman ng kagubatan, may hawak na kutsilyong basa pa sa dugo ng kanyang kalaban. Sa kanyang isipan, ang bawat piraso ng katawan ni Damian naging isang obra maestra, isang parusa na nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang mabuhay. Nagplano ang magkakabarkada na magbakasyon grande para mag-hiking, sina Carol, Lita, Ken at Roy. Sa road trip hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon, nag-set sila ng tent at nagsimula mag-camping. Nakapwesto ang kanilang camp malapit sa isang malaking lawa na napakagandang pagmasdan. Nagsimula sila maghanda ng mga gamit panluto, kumain, konting kwentuhan, at naligo sa lawa. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim. At makikita ang ilang bahagya ng paligid dahil sa liwanag ng buwan, nagkukwentuhan ang magkakabarkada hanggang sa nauwi sa takutan. At makalipas ng ilang oras nagpasya na matulog ang lahat sa dalawa tent na makatabi ang mga lalaki na hiwalay sa mga babae. Sa mga unang gabing iyon ay ordinaryo ang lahat, ngunit kinabukasan ng gabi isang kakaibang pangyayari ang gumimbal sa kanila. Nagdesisyon na yon na ang last na camp nila at sunod na araw ay magsisimula na sila mag-hiking. Kaya na naman sinulit nila ang gabi na magtampisaw sa lawa na napakalamig na tubig. Isa-isa silang tumalon para mag-dive habang natungtong sila sa isang malaking bato. Hindi ganong kaliwanag ang paligid kaya halos konti lang ang maaninag para makita at malaman ang mga kasama. Nag-swimming at tawanan. Unang umahon si Roy habang pasunod na din si Ken. Samantalang si Carol naman ay humingi ilang minuto pa at lumangway palapit kay Lita. Na may konting kalayuan, naaninag lang ni Carol na ulo ni Lita na nakatalikod mula sa kanya habang papalapit siya nang tinawag niya ito. "Oy, Lita! Hahaha! Tara na, ang lamig na hindi ko na pala kaya," ani ni Carol. Ngunit hindi naimik si Lita, nakatalikod pa rin ito sa kanya. "Lita, may problema ba? Okay ka ba?" Hahawakan niya na sana si Lita. Ngunit natigilan siya nang marinig niya ang pamilyar na boses sa kanyang likuran na tinatawag sila mula sa camp. At agad din siyang lumingon. "Hoy! Carol, ano bang ginagawa mo dyan?" ani ni Lita. "Umahon ka." Matapos niya marinig, nagtaka siya bigla at agad tumingin pabalik kung sino ang taong nasa harap niya.
Ngunit nawala ito sa isang iglap kahit lumingon siya sa paligid ay wala na siyang makita, imposible. As in namamalik mata ba ako, may tao dito kanina, hindi ako nagkakamali. Ani sa isip ni Carol. Adyan na, sigaw ni Carol, nang makaahon na si Carol kinuha ang tuwalya at agad niyang tinanong si Lita, Lita, Delen. Bakit? Ano kasi nasan ka ba kanina? Hindi ako sumakay sa trip niyo, ang lamig-lamig kaya. Mga baliw lang maliligo ng ganyan sa gabi, paliwanag ni Lita. Kala ko kasi sumama ka sa amin, Asa. Napakaduwag na ni Lita. Putol ni Roy. Talo mo na kami, Carol, mas tumagal ka, haha, at nagtawanan ang lahat bukod kay Carol. Na naguguluhan sa pangyayari na seryoso ang mukha sa kaiisip, nakita ko kasi nani. Natigilan si Carol. Dahil ayaw niya isipin na wala siya sa pag-iisip sa kanyang kakaibang nasaksihan. Nevermind, natahimik ang lahat sa napansin, ibang reaksyon ni Carol. Habang papasok ito ng tent para magbihis, anong problema nun? Taka ni Roy. Habang napataas bahagya ng mga balikat si Ken tila nagsasabing ewan ko. Samantalang sinundan siya ni Lita sa pag-aalala, sa tent habang nagpapalit ng damit si Carol. Kinausap siya nito, ay girl. Okay ka lang ba? Ani ni Lita. Napansin ko kasi na namumutla ka kanina, o wala yun, banggit niya habang nakatalikod siya kay Lita. Makikinig ako, size habang nabuntong hininga sinabi din ni Carol ang nakita niya kanina, okay ka lang. Pero sino ba yun nakita mo? Nakita mo ba ang mukha nun? Hindi, pero kitang-kita ko sa harap ko may tao talaga. Hindi na umimik si Lita at tumabi kay Carol para pakalmahin siya. At hindi na rin nila pinaalam sa mga ibang kasamahan ang tungkol dito. Natutulog na sila ng gabing ding iyon sa kanilang mga tent. Tahimik ang paligid, maririnig mo lang ang mga ilang ingay ng mga kulisap. Maya-maya lang biglang naalipungatan si Carol sa mga oras na yon, 2 oras 30 minuto amna ng madaling araw, at bahagyang nagising sa ingay sa labas na tila may naglalakad papalapit sa kanila. Natigilan siya at inobserbahan mabuti ang ingay na pabanggon siya, habang naririnig ang pagtunog na naputol na sanga at ang lutong ng dahon sa pagyapak. Sa una iniisip niya na marahil may gumagalang hayop na nag-iikot sa kanilang tent, kaya naman naglakas loob siyang buksan ng bahagya ang zipper ng tent upang silipin kung sino ang nilalang na nasa labas, at laking gimbal siya sa kanyang nakita. Nakita niya na ilang metro ang layo sa kanilang tent, may isang babae na nakatalikod mula sa kanila, nakaupo ito sa lupa at tila may hinuhukay siya. Nang inig sa kaba si Carol at dahan-dahan umatras na kumilos para ni makagawa ng ingay. Kasunod nun ay sinisiko at ginigising niya si Lita sa tabi niya. Lita, gumising ka, pabulong ni Carol. Bakit na naman? Ungol niya, may tao sa labas. Ha? May tao? Natigilan si Lita at napabangon agad. Baka sila lang nakit. Halos natulala si Lita na bahagyang maaninag sa kadiliman ang isang misteryosang babae na naghuhukay at nakatalikod mula sa kanila. Kinabahan din si Lita, pero naglakas loob na lapitan ito, kaya kumuha siya ng flashlight. Pipigilan sana ito ni Carol sa balak niya, pero huli na at agad na itinutok ito sa misteryosang babae. Agad itong tumigil sa ginagawa niyang paghuhukay, at dahan-dahan itong tumayo habang nakatalikod at nakayuko. Sino ka? Mo, umalis ka dito, sigaw ni Lita. Makalipas ng ilang minuto, bigla itong humarap sa kanila, makikitang madumi at putikan na kasuotan nito, magulong mahabang buhok, malalim na mata at maputlang balat nito. Tumingin lang ito sa kanila na walang reaksyon ang mukha at bahagyang nakatabingi ang ulo nito. Samantalang ang dalawa naman ay napasigaw sa takot. Narinig naman ng dalawang kasamahan nila ang sigaw na gumising sa kanila, kaya agad bumangon ang dalawang lalaki sa kabilang tent.
Ngunit bago pa tuluyan sila makalabas sa tent ay agad na tumakbo ang misteryosang babae sa madilim na kagubatan hanggang sa tuluyan na maglaho sa kanilang paningin. Nang nakalabas na ang dalawang lalaki ay sinabi nila Carol ang tungkol sa misteryosang babae. Sinubukan naman nilang habulin ngunit hindi na nila makita, tila tuluyang naglaho ito ni bakas nito ay walang naiwan. Napakamot ulo si Roy. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Ani nito, may tao talaga babae. Ani ni Carol, imposible guys na may ibang tao tayong kasama kasi nasa gitna tayo ng kawalan, as in out of nowhere na part tayo ng kabubatan. Ani ni Ken, na may pagtataka sa mukha, so kulang pa ba ang ebidensya na to? Ani ni Lita na tinutok niya ang ilaw niya sa isang lupa na nahukay. At natahimik ang lahat. Makalipas ng ilang oras ay nagsipagbalikan sila sa kanilang tent. At sinubukan matulog. Ngunit makalipas muli ng ilang minuto nagising muli si Carol dahil sa ingay sa labas na tila bumubulong na boses sa hindi malaman kung ano ang mga sinasabi. Bigla siyang kinilabutan nang naalala niya ang misteryosang babae at ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Matapos sumilip siya sa kanyang tent, nandoon na naman ang babae na bumubulong mag-isa habang naghuhukay ulit na patalikod sa kanila. Anyway, siya eh. Alam ko, putol ni Lita na gising pala kahit nakahiga. Kailangan nating gisingin yun mga mokong doon, dagdag niya. Paano? Ang layo nila, tawagan or text bahala na. Pero maririnig niya tayo, basta akong, natigilan sila nang napansin nila na tumigil ang ingay ng babae sa labas, tumahimik. Mga ilang segundo lang nakarinig sila ng mga yapak na patakbo at tila papalapit ito sa tent nila. Sa pakabigla nila at takot nagtakip sila ng kanilang mga bibig upang hindi gumawa ng ingay sa kabila ng gusto na nilang sumigaw talaga. Maiyak-iyak sila habang inoobserbahan ang kilos ng nilalang sa labas na paikot-ikot-ikot ito sa kanilang tent. Lumipas ito ng ilang minuto, ngunit tumigil ito nang nagising ang mga lalaki nang dahil sa ingay at lumabas ng tent at agad sinugod ang misteryosang babae. Nabigla ang dalawa sa labas samantalang ang dalawang babae ay makalabas ng tent sa sobrang takot. Sumigaw lang ang misteryosang babae na halos hindi maipaliwanag na boses nito sa kilabot nitong sigaw, kasunod nun ay sigaw ni Ken mula sa labas. Agad lumabas ang dalawang babae dahil sa paghingi ng tulong ni Ken. Wala na ang misteryosang babae, ngunit sa kasamaang palad na datnan lang nila na duguan si Roy sa kanyang ulo at walang malay. Roy, anong nangyari? Ani ni Lita na nagsisimulang magpapanik. Hindi ko alam, napapikit lang ako dahil sa nakakarinding sigaw ng babae kanina, tapos ito nakita ko na lang si Roy na ganto, salaysay ni Ken. Paano yan? Anong gagawin natin? Masyado tayong malayo sa bayan. Ani ni Lita, sa ngayon kailangan natin gamutin, kukuha ako ng first aid kit. Ani ni Carol, matapos nun nabendahan ang ulo ni Roy na wala pa rin itong malay. Hindi naman malalim ang sugat nito sa ulo. Ngunit ang nakakapagtaka lang sa bakas ng sugat tila itsura ng kalmot ng mabangis na hayop. Hindi na rin sila nakatulong ng matapos nun hanggang sa inabot na sila ng umaga, na desisyon na ang lahat na umuwi na lang at hindi na nagpatuloy ang plano nilang pag-hiking sa araw na iyon. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni Roy. Nagligpit sila ng gamit ng lumiwanag na ang paligid at napansin nila ang kalat ng paligid. Mga gamit nila sa labas like ng cooler at iba pa ay nagkalat lahat ng nilalaman. Nakita nila ang hukay na ginawa ng misteryosang babae na halos abot na ng kalahati ng katawan ang lalim. Nang nakarating na din sila sa bayan ng tanghaling iyon, agad na isinugod sa malapit na ospital si Roy at kabutihan palad ay naagapan agad ito. Ayon sa doktor, kung inabot pa ng gabi ang sugat nito sa ulo ay maari itong mauwi sa impeksyon at ang malala ay ikamatay niya din.
At nag-report na din ang barkada sa kaso ng misteryosang babae, at gumawa agad ng malawakan aksyon ang pulisya at lokal na giriere. Pero kahit anong suyod nila sa gubat, wala silang makitang babae sa sinasabi nila. Sa buhay natin, sa araw-araw, may mga ilang lugar na hindi natin alam na mapapadpad ka na lang sa isang tahimik at madilim na lugar. Nagsimula ito noong kabataan ko. Si Mando Lopez, ang kababatang kapatid ng best friend ko na si Josh. Bata pa ako noon at wala akong paki kay Mando. Dahil mas pinapapansin ko ang kuya niya, at baby pa siya noon, nang naging kaibigan ko ang kuya niya. Dahil madalas ako sa kanila, mga kapitbahay, at ang ina nila ay parang pangalawang magulang ko na rin. Dahil ang mga magulang namin ay magkaibigan din, nakatira ako noon sa isang baryo, at ang bahay namin ay may ilang distansya sa ibang kapitbahay, at ang bahay naman nila ay may kalayuan pero walking distance naman. Bandang bayan na sila nakatira. Pero bago ka makarating sa bahay nila, madadaanan mo muna ang isang malagubat na daanan. Sa umaga ay masarap at maganda maglakad-lakad dito. Pero pagsapit ng gabi ay pinakaayaw ko maglakad sa gubat, walang kang makikitang ilaw. At ang mga puno malalaki, malalago ang mga sanga at dahon nito, na nakaharang sa liwanag ng buwan, kaya naman lalo itong nagpadilim. Bata pa ako noon. Hindi ko maiwasan matakot, lalo na sa ganun edad ay masyadong malawak ang imahinasyon. Ni hindi mo alam kung ano o kung sino ang nilalang na maari mong makita sa kabila ng kadiliman, ang mga sabi ni ina sakin. Maaring makidnap ako sa daanan, lalo na talamak sa mga masasamang tao ang kadiliman, upang gumawa ng perpektong krimen, lalo na ang madalas pang mabiktima ang mga batang tulad ko. Di kaya ang ilang mabangis na hayop na maaring lumapas sa akin. O kaya mas malala pa doon ang iniisip ko, isang araw inutusan ako ni ina na bumili ng pagkain. Siyempre dumaanan na din ako kila Josh, konting tambay tapos saka na ako umalis, kailangan kong bumili sa bayan. Sa kasamang palad, nang nakabili na ako inabot na ako ng dilim. Gabi na, napalunok ako na habang may kaba sa dibdib. Matapos ako napahinto at nakaharap sa isang pinakakinatatakutan ko na daan ang madilim na gubat. Sa sobrang dilim, as in ni konting ilaw wala kang makikita, at halos hindi mo maaninag dulo nito, at kasabay sa mga oras din iyon. Mararamdaman mo din na kung ano-ano na pumapasok sa utak mo, kasabay pa ang malamig na pakiramdaman. Kahit na naka-jacket na ako, iniisip ko sa mga sandaling iyon hindi rin tao o hayop. Ang naglalaro sa utak ko ay isang kakaibang nilalang na hindi matukoy. Meron itong mahahabang kuko at pangil mapulang nanlilisik na mga mata nito, at nagtatago ito sa kadiliman, palihim at tahimik nitong nagmamasid sa iyo, at maari biglang ka nalang dakmain na hindi mo mamalayan. Habang iyon ay nasa isip ko tumingin muna ako sa likuran ko. Nakikita ko ang mga ilang mga streetlight, ilang sasakyan at mga tao na naglalakad, at pagharap ko isang madilim lang na lugar. Iniisip ko na sana may kasama akong ibang tao sa paglalakad sa madilim na daanan na ito, ngunit wala ni isa, wala na akong maasahan at kailangan ko na talagang umuwi, at huminga ako ng malalim at nagtungo sa aking bangungot. Habang naglalakad ako lalong dumidilim ang paligid at nakakabingin. Katahimikan tila parang nasa tunel ka, sa kaba ko pabagal ng pabagal ang aking paglakad, dahil pinapakiramdam ko ang bawat paligid ko habang naglalaro sa utak ko, na anytime maaring may biglang tatalo nilalang sa harapan ko. Maya-maya lang nakarinig ako ng kaluskos sa likuran ko. Tapos nakarinig ako na tila papalapit ito sa akin. Sa sobrang takot ko, hindi na ako tumingin sa likuran ko, agad na ako tumakbo. Tumakbo ako ng sa bilis ng makakaya ko. Habang tanging nararamdaman ko na tila may humihinga sa likuran ko, hinahabol niya pa rin ako.
sa kabila ng kadiliman at halos wala ako makita sa daanan ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagkatbo hanggang sa parang sasabog na ang puso ko sa hingal. At nang naaninang ko na ang konting liwanag sa dulo, nakikita ko na ang bahay namin sa di kalayuan at nang nailawan na ako. Naramdaman ko na tila hindi na ako hinahabol ng nilalang na yon. Pero nang nakarating ako ng ligtas sa bahay, napagsabihan pa ako ni ina na bakit ang tagal ko. Kahit na hinahabol ko pa hininga ko, nagpaliwanag ako sa nangyari sa akin. Pero syempre, sino ba maniniwala sa bata? Ang tanging hindi ko makalimutan na tumatak sa alala ko ay nakita ko ang jacket ko. Sa bandang likuran na tila may kalmot ito, muntik na ako makuha, na tila ibang klaseng hayop o nilalang na hindi ko matukoy. Ngunit sabi ni ina, gawa lang daw ito na pagkagaslaw ko dahil nga nasa gubat ako, maaring sumabit lang daw ako sa ilang kakahuyan at iyon ang naging sanhi ng pagkasira ng jacket ko. Ano bang alam nila, hindi nila alam ang talagang nangyari sa akin. Palibhasa kasi kapag matanda ka na feeling na alam na lahat. Makalipas ng ilang taon, lumalaki na rin ako at pati ang magkapatid. Pero hindi ko pa rin pinapansin si Mando. Tumira muna ako sa Manila, nagpakasaya, in-enjoy ang college life ko, barkada at love life. At ang mga alaala ko ng kabataan ko noon ay halos nakalimutan ko na. Matapos ang ilang taon, marami na nangyari sa buhay ko. Nang nagbakasyon ako at umuwi, nabalitaan ko na lang ang isang karumaldumal na insidente, at saka ko na lang napansin na nawawala ang batang si Mando. Hinanap ng mga pulis siya sa kagubatan dahil ayon sa iyon sa mga residente na ang huli nilang nakita si Mando. Kinaumagahang iyon, natagpuan na lang ang bangkay ni Mando na nakasabit sa isang malaking puno. Nakita nila na wakwak at lasog-lasog na katawan, wala rin ang ilang lamang loob nito. At ang sabi ng mga pulis, maaring isang uri ng di kilalang hayop ang may kagagawa nito sa kanya. Naiisip ko sa mga sandaling iyon habang nakikiramay ako sa burol at hanggang sa libing ni Mando. Na ang nilalang na naalala ko noong kabataan ko ang may gawa nito sa kanya. At sa kasamaang palad, maaring hindi siya tumakbo ng tulad ng kasing bilis ko noon, kaya siya naabutan nito, kaya matapos ang insidenteng iyon. Pinutol ng mga residente ang ilang malalaking puno at saka nilagyan ng ilang ilaw upang magsilbing liwanag kahit paano sa daanan. Kaya naman, dahil simula noon nawala na ang balita sa kakaibang nilalang na iyon na nagtatago sa dilim, dahil marahil na iyon ay naghahanap na siya muli ng mabibiktima sa mga madidilim na bahagi ng lugar at maaring din sa lugar niyo siya. Sa mabilim, gubat na mapanglaw. Ako si Lando, 19 years old, independent and a working student ako at nag-aaral sa pribadong universidad, college. Malayo ang bahay ko mula sa trabaho, kaya naman naisipan ko na umupa para less gastos sa pamasahe. Habang naghahanap ako ng bagong maupahan through online at nasa laptop ako ng mga oras na iyon, sa aking paghahanap, napansin ko ang isang litrato ng lumang apartment. Pinakita din nito ang loob na napakasimple lang. May tamang espasyo sa murang halaga kada buwan, hindi na. Ako nagdalawang isip, kaya naman nung araw na yon ay pinuntahan ko ang nasabing lugar. At nang nakarating ako, napansin ko na may kalumaan ang istruktura ng gusali sa labas na may 4 na palapag na taas. Ngunit nagpatuloy pa rin ako pumasok at tinitignan ang bawat paligid. May kasikipan ang hallway, tila pang 2 tao lang ang daanan, at sa dulo nito ang aking kwarto sa 3rd floor. Naku! Kailangan na siguro nito ng matinding renovation, ani sa sarili ko. Habang pinagmamasdan ko ang loob ng magiging kwarto ko, pero pwede na to kesa wala, mahirap na maging choosy pa. Isa pa, malapit-lapit na rin ito sa pinagtatrabahuan ko. Sa unang araw, normal naman ang lahat.
Naglinis lang ako saglit ng kwarto ko, habang sumasagi sa isip ko na kakaunti lang ang mga tulad ko na ibang residente na nangungupahan dito. Kaya hindi na yon naging hadlang para mawala ang focus ko sa mga plano kong gawin. Ang daily routine ko ay sa umaga pasok sa school tapos sa hapon trabaho at ang uwi ko ay minsan ay madaling araw ng mga bandang 1 AM. Ngunit, isang hinding inaasahang pangyayari ang aking masasaksihan. 1 buwan na nakalipas simula ng unang kong pagtira sa apartment. Isang araw ng umagang iyon wala akong sapat na tulog kaya medyo lutang. May kadiliman pa ang paligid 5 oras na ng madaling araw nagli kasi overtime habang nag-aantay ako sa waiting shed ng masasakyan sa kabila ng katahimikan ng paligid. Napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng street light na halos walang galaw at tila nakatingin ito sa akin. Mula sa tapat ko na may di kalayuan na pagitnaan kami ng malawak na kalsada, hindi ko maaninagan ng malinaw ang kanyang mukha dahil naka-hoodie siya at naka-cover ang kanyang ulo. Sa una hindi ko ito pinagbigyan pansin. Pero nang pagsakay ko ng jeep na ako lang ang pasahero, tinignan ko muli siya. Habang papalayo na ako mula sa kanya, hinabol ko ng tingin, bigla itong kumilos at humarap na patingin sa akin sa malayo. Ang weird. Sino ba yun? Ani sa sarili ko na bahagyang kaba. Hindi pa yon nagtatapos. Isang madaling araw muli sa kadiliman ng paligid 2 AM, normal na nagaantay ako ng masasakyan. Nakita ko na naman ang lalaking nakaitim na hoodie sa may street light muli at tila parang inaabangan ako. Sinubukan ko na lang na magpatay mali siya sa mga oras na yon at huminga ng malalim upang ikalma ang sarili. Ngunit habang tumatagal napapansin ko na palagi siyang naandun sa parehong posisyon. At ang aking pamumuhay na normal ay naging isang bangungot araw-araw. Kaya naman apektado talaga ang performance ko sa mga gawain ko. At nang isang araw ay rest day ko noon. Halos hindi ako mapakali dahil nararamdaman ko na talagang ako ang pakay niya at hanggang sa sinundan niya na ako hanggang sa apartment, hindi ako makalabas sa sobrang takot ko. Natatanaw ko siya mula sa bintana ko at nasa labas siya sa baba nakatingala pataas na tila ako tinitignan. Kaya nag-isip na ako na paraan para matapos na ang ganitong nangyayari sa akin, kaya tumawag ako mula sa hotline ng pulisya. Pero bago muna iyon naglakas loob ako kumuha ng ilang litrato ng estranghero sa labas para ebidensya gamit ng cellphone ko. Saka ko sinara ang bintana at siniguradong nilock ito pati ang pinto. Agad ko inupload ang mga nakuha kong litrato. Inilipat sa laptop ko. Nireview ko ang mga litrato isa-isa, hindi pa rin malinaw na makita ang mukha ng misteryosong lalaki. Pero nang bandang huli ng litrato napansin ko na tila nanlilisik ang mga mata nito. Napalayo ako mula sa laptop ko sa sobrang pagkabigla. Kahit na nanginginig na ako sa takot. Naghugot pa rin ako ng lakas na matignan muli ang lalaki sa labas. Dahan-dahan ako lumapit sa bintana at sumilip. Nawala na ang lalaki. Sinuri ko ang buong paligid ngunit ni isang bakas walang naiwan ang lalaki. Kaya naman matapos ang insidente na yon ay pansamantala, ako napilitan na umuwi sa pamilya ko. For peace in my mind of course. Kahit na wala na ako sa apartment na yon at ilang araw din, naging balik normal ang buhay ko simula nang umalis ako doon. At nang naging okay na pakiramdam ko bumalik muli ako sa apartment at muli bumalik ulit sa ayos ang daily routine ko at halos nakalimutan ko na ang insidente nang nangyari sa akin na bangungot na akala ko na tuluyan na mawala sa aking isipan. Isang gabi, wala na naman akong gagawin kaya sa wakas may oras na ako makapagpahinga mabuti dahil advance ko kasi tinapos ang mga gawain ko. Kaya sinubukan ko this time na maaga makatulog. Pagod na aking nararamdaman, nag-a-adjust ng tulog, pinilit matulog ng maaga, nakapikit na ako at nakataklob ng kumot nang biglang may narinig ako na tunog sa aking laptop.
sa labas ng kwarto ko, nakikita ko na may tila tao sa labas. Dahil iniwan ko pala bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto, sa bandang living area iniwan ko ang laptop ko doon. Sa living area may study table at doon nakapatong ang laptop ko. Dahan-dahan ako bumangon at pasilip sa pintuan ko. Naaninagan ko mula sa liwanag ng laptop ko. Ang misteryosong lalaki ulit. Nakaluhod ito, nakatalikod mula sa akin habang naririnig at nakikita ko na nagtatype siya sa laptop ko habang nakayuko. Hindi siya nakatingin sa screen, bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa ng ilang segundo. Habang nakadiin ang kanyang mga kamay sa keyboard, nakarinig ako ng tila nababaling buto at umikot ang ulo nito patalikod paharap sa akin. Na walang mga mata, black hollow sockets, at nakangangatila, parang naisigaw pero wala kang marinig na boses nito. Hindi ako makasigaw o makagalaw. Umikit lang ako at manalangin na lumipas ang bangungot na ito nang makalipas ng ilang minuto. Sinubukan kong dumilat matapos huminga ng malalim. Wala na ang lalaki. Kinabukasan din, ang umagang iyon, kahit walang tulog, hindi na ako nagdalawang isip na umalis na sa apartment na yon. Kaya nadesisyon na ako na umuwi na lang kahit na hindi pa ako bayad sa inuupahan ko. Ayon daw sa kwento ng mga dating nakatira sa lumang apartment, nabalitaan ko na lang na meron palang dating nakatira sa kwarto na tinutuluyan ko. Isang binatilyo daw na nagbigti dahil naging biktima siya ng cyberbully. At ang kapansin-pansin pa doon ay nawala na ang mga litrato sa laptop ko